But did you see him at any point romantically? No. You never went out? No. We've been friends and colleagues for decades since I graduated from. Okay, mga nabalabang araw po sa inyo lahat. And welcome ulit dito sa ating YouTube Page channel, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Mga political analyst daw, mga kababayan. Mga political analyst daw, sila, tuwang-tuwa sa mali na sinabi o mali na nagawa ni Senator Bato de la Rosa. Yan yung katanungan natin, mga kababayan. Kasi I think may idea na kayo na ito ipatungkol ito sa na-share or i-share ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, patungkol doon sa AI-generated na video. At ito, pag-usapan natin kasi tuwa ito mga political analyst kasi para mayroon silang pag-uusapan. Kasi wala silang maibabato kay Bato. Kaya ayan, pinagpiestahan nila. Ito, ang dali, ang simple lang naman, mga kababayan. Ang dali namang kontrahin ng kanilang mga idea, mga kababayan. Ito, subukan nating kontrahin ito. By the way, bago natin ito. Ayan ha. At ito, pag-usapan, discuss natin sino itong mga taong ito at sino itong mga nagsasalita. May kilala tayong isa dito. At alam natin yung background niya, mga kababayan. Nako, tingnan, may papakita ko sa inyo ang video. 9 years ago itong video na ito. At ito ay magbibigay linaw sa atin kung bakit ganito ang kanyang stand, mga kababayan. At ito. Again, by the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na din po sa ating channel. Okay, eto, pakinggan natin, mga kababayan. Mabilis na to, 3 minutes lang. Okay, bakit ang matanong? Yan na. Cover ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Ito yung AI video na shinare ni Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, ha? Pakinggan natin. Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Yun yung unang lumabas. Yun yung unang lumabas na sinasabi na indepensa. Pero may pangalawa lumabas. At sila pa rin. Okay. Sila pa rin. Patingin. Hi guys, huwag kayo tumulad kay Bato at Baste ha. Maging mapanuri at mapanatsyag. Hanggang sabi niya, ang dami rin. Yung una kasi, pinupuri yung mga estudyante niyan. Tapos nung lumabas naman ito, binash naman siya. Ano ba kuya talaga? Saka bakit kailangan AI? Hindi ka ba pwede mag-interview ng mga totoong tao? totoong Kaya ng estudyante. ginagawa Na naniniwala sa'yo, di ba? Student on the street natin. Interview tayo ng mga, hindi yung AI yun. Organic yun, ng mga estudyante sa UBEL. Totoo. Di ba, tignan ninyo, di ba, nakakapangilabot kasi mukhang totoo talaga yung ini-interview. Pero pag tinignan mo yung background, ay, parang wala namang tuktok sa Pilipinas. Buti na lang may mga teki, mga may mga Pinoy teki, na Pinoy. nahuli. Huli kagad. Correct. Pero nung nahuli na, Huling-huli. sinubukan pang i-justify. Ayan, yung nagsasalita. I think kilala natin ito, mga kababayan. Ito si political analyst daw, mga kababayan. Si Ronald Llamas. Pakinggan natin. Pero barahin natin ito, mga kababayan. Sabi ng Vice President, okay lang yan, basta hindi pinagkakakitaan. Diba? Ano ba namang sagot yun? It's a different Anong klaseng logic. sagot yun, di ba? It's Hindi sagot. head scratcher. Yung isa naman, sabi ng senador, okay lang yan. Ang mahalaga is the message. The message. Hello. No? Yun nga yung message The medium is na yung the message. ginamit mo ay peke. Medium. Ito, pag-usapan natin. Ito, discuss natin, mga kababayan, ha? Peke daw. Yung video, probably peke. Pero ang sinabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ako, honestly, hindi naman ako nag-share ng mga AI-generated na mga videos or information, mga kababayan. Pero ito, titingnan natin. Lahat ba
Logic, gamitin po natin ang logic natin kasi itong mga taong to, itong mga self-proclaimed political analyst na mga taong to, mukhang niloloko tayo dito mga kababayan. Again, gamitin po natin ang logic natin ha. Okay, your first premise. All AI generated videos ay fake. Kung sabihin yung oo, then yung i-share ni Bato de la Rosa ay fake videos. Well, probably fake. Pero again, punta tayo doon sa mensahe. Lahat ba ng AI-generated videos, fake yung lahat ng mensahe nila? Diyan nagka-problema mga kababayan. Kasi sinasabi ng mga taong to, itong mga political analyst daw, kasi daw fake yung video, kasi AI daw yung video, automatically fake na rin daw yung message. Saan nyo nilagay yung logic ninyo? Halimbawa, maghanap tayo. Di natin papakita dito mga. Maghanap tayo ng ibang AI-generated videos. Ako, sa personal account ko sa Facebook mga kababayan, ang dami kong nakikitang AI-generated na mga religious videos. Pero, yung mensahe ay maganda. Iba dasal, yung iba kwento kung anong nangyari, yung kwento galing sa Bible. So, sabihin natin, fake yung video, pero yung mensahe fake ba? Saan nilagay yung mga kukuti nitong mga taong to? Political analyst pa naman. Magreklamo pa sila kasi daw si Vice President Sara Duterte sinabi okay lang yan kasi hindi naman, wala problema, okay naman yung sagot niya. Kasi nga, nag-share lang naman, hindi naman pinakikitaan, hindi naman binibenta. Di ba? Ito mga kababayan ha. Again, focus tayo doon sa message. Kasi nga, ito mga kababayan, AI generated. Anong ibig sabihin ng AI generated? So, yung AI naging tool lamang para gumawa ng isang video. Ibig sabihin, merong tao na gumawa or nagbigay ng command doon sa program or sa tool para makakome up ng ganyang klaseng video. And of course, yung tool mismo mga kababayan, hindi yan gagalaw or gagawa ng kahit na ano hanggat walang command galing doon sa isang tao. At yung message niya ay hindi pwedeng gawin galing lamang sa tool or sa AI, kundi galing din ng isang tao na nag-feed ng command, mga kababayan. Basic yan. Nako, ito naman, well, of course, tignan nyo naman itong mga kalbo na nga ito, mga kababayan. Of course, bakang hindi ito takey. Kasi nga mga kababayan, kung familiar kayo dyan, hindi mo naman pwedeng, may AI tool ka, hindi mo naman pwedeng, sige, iwan mo lang dyan at automatically mag-generate na lang yan ng information at videos at mag-upload ng kanyang sarili dyan sa social media. Saan ka makakahanap ng ganyan? Para tayo nung sa movie na yan?
yung sa Wanted, di ba? Yung movie na yun na basta, tingnan nyo na lang, panood na lang kayo. Na may sariling pag-iisip yung makina. Hindi ganyan yung AI. Kailangan mo pa rin yan ng command. So, kailangan niya ng at least isang tao para magbigay ng utos doon sa tool. Ito, gawin mo ito. Ito yung command. Ito yung mensahe. Okay? So, again, balikan natin. Posible yung video fake, yung tao fake, hindi totoo. Pero, yung mensahe ang tinitignan natin. Tanong natin, fake bang mensahe? Invalid ba kasi invalid or kasi AI generated yung video? Hindi naman, di ba? Balikan natin yung example ko, yung mga religious na AI generated videos. Nagiging fake ba ang story, yung galing sa Bible, kasi fake yung video? Anong pinagkaiba niyan sa mga pinapanood ng mga tao, ng mga bata sa TV at sa YouTube na ganyan din, na may magandang mga mensahe para sa mga bata? Ano pinagkaiba niya? Cartoon characters mo lang naman ang nakikita mo. Pero, yung mensahe, halimbawa, mensahe ng pagmamahal, respeto sa magulang, pagmamahal sa bansa, di totoo naman, di ba? Anong kaibahan yan sa shinare ni Bato de la Rosa na mensahe, ang ganda naman ng mensahe. Kaya number 1, ang mensahe, galing yan sa taong nagbigay ng command doon sa tool na nag-generate ng video, yung AI tool. Naku, sa ito nga mga kababayan, sabi ko, ang dali-dali na. Naku. Is the message. Yun ang ibig sabihin nun. Basahin mo naman si Marshall McLuhan. Bigyan mo ng libro, Michael. Broadcast. Hindi pala original yung idea niya mga kababayan. Ang pinakamahirap dyan talagang nangyayari ngayon talaga is may naniniwala. Yun lang naman Pero talaga, because it's convincing. Convincing. Tapos ito nga yung mga naniwala doon sa unang nilabas, 'di ba? Parang hindi siya naniniwala sa pangalawa pero pareho siya So yung mga pinaniniwalaan po natin, guys, ano naman ang mensahe niyan, siguro dapat yung totoo, kaya mapanindigan, 'di ba? Kaya meron kayong talagang kaya niyong tayuan at kaya niyo makipagdebate din kung sakasakali. Ang dali lang naman 'yan. Simple basic nga, yun nga, ang dami ng panawagan, kahit si VP Sara, kahit si Marcoleta, nung sa Congress hearing, sinabi nga, yun naman ang message ng video, di ba? Na kung saan, tinitignan nyo, gusto nyo ng accountability kay VP Sara, chine-check nyo ng confidential funds si VP Sara. Ganon din naman ang message ng taong bayan. Yun nga, ibang congressman. Sinasabi, tignan nyo yung iba. Kasi nga, in the first place, si PBBM, ang laki ng confidential funds. Ito kasi mga kababayan, ito, patuloy mo na natin. Michael, yun ang essence ng impunity Pwede ka magpapatay ng 35,000 na Pilipino yan na naman, mga kababayan. extrajudicially. No? At pwede mong sabihin na ito ay ginagawa ko para sa kanilang mga pamilya. Ibig sabihin, may naniniwala kasi. May naniniwala. Yun yung essence ng impunity. Di ba? Pwede kang magnakaw ng bilyon-bilyon. No? Magpapagawa ka ng face shield during the pandemic na malinaw namang hindi kailangan dahil ang kalaban mo ay virus. Ito pa mga kababayan ito, tingnan nyo ito nagsasalita political analyst yan. Pero, narinig nyo ba nagsalita siya ng ganyan patungkol dyan sa COVID, patungkol dyan sa face shield na ginamit nung time ng COVID? During the time of pandemic, again, 2020 mga kababayan. Ako honestly, hindi ko ito narinig palagi lang ito nakikinig ng balita during the time na iyon kasi, pero ngayon na ito nagsalita. Kasi nga, wala ng COVID, di ba? Mukhang safe na siyang magsalita ngayon. Pero nung time, hindi ito nagsalita. Bakit mga kababayan? Kasi
alam niya, masasabon siya mga kababayan. Bakit? In the first place, tingnan nyo, ewan ko lang kung niniwala ko dito ha, itong tao na ito, Ronald Llamas. Kasi sa time, during the pandemic, ang authority lang na may na allowed magsabi niyan ay yung mga doctors. Hindi presidente, hindi political analyst katulad nito na peke. Oh. Tapos, pwede mo i-justify na ginagawa ko ito para sa inyong kalusugan, no? Oh, di ba? Impunity, no? Pwede mo sabihin na wala namang masama na tayo ay maging probinsya ng China. No? Dahil tayo ay uunlad din katulad nila. Yan ang ibig sabihin ng impunity. Dahil merong mga naniniwala. Totoo. Pag meron di ba? Ito mga kababayan. Ito, balikan again ha. Oh. Kung kayo sa time ng pandemic mga kababayan, nagsabi ito ng ganyan na hindi kailangan ng face shield, di ba? Pero yung mga doctors nakikita mo na nagfi-face shield, nanawagan sa taong bayan na magsuot ng face shield. Sa tingin niyo ba maniniwala kayo dito sa political analyst na ito? O bakit? Bakit ngayon lang ito nagsalita? Kasi wala na. Wala, hindi na papansinin ng taong bayan. Pero ito, kasi nga, tinatawag na political analyst, nandyan sa radio. Pero ito, tingnan natin mga kababayan, bago natin, may papakita ko sa inyong video. Anong station ito? DZMM. Anong sister company nito? Sinong may-ari ng DZMM? I think ABS-CBN din mga kababayan. Okay, di ba? ABS-CBN din. Again, correct me if I'm wrong ha. I think ABS-CBN ito. Sa mga isa o dalawang videos na nakaraan mga kababayan na in-upload ko. Okay? Na ipakita natin na itong ABS-CBN, may connection itong kumpanya na ito doon sa Makati Business Club. Na kung saan sila yung grupong mga nananawagan sa pagpa-impeach kay VP Sara. At the same time, karamihan sa mga miyembro doon na mga kumpanya ay naging either advisors or naging secretaries sa time ni Pinoy. Sa nakikita na natin ang koneksyon ngayon mga kababayan. ABS-CBN, ANC, DZMM, Makati Business Club, Liberals, yung mga dilawan, pinklawan, yung mga connection nila. At the same time, yung akbayan. Kasi nga, isa sa mga kumpanya na may hawak na Makati Business Club ay ang akbayan at inindorso. At ito pa. Mukhang lumalabas dito mga kababayan kasi nga suportado nila or sabihin natin may connection ito mga taong to sa political party na akbayan. Mukhang may gusto silang patatakbuhin na presidente. Kaya gusto nilang ma-impeach si VP Sara para hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028. At ito, ang background nito anong ang history nito ni Ronald Llamas. Ayan, kung nakakalbo na mga kababayan. Ayan, pakinggan ito, 9 years ago, 12 years ago pala ito mga kababayan. Ayan, I think kilala nyo ito. May kalab team pala ito. Ito, pakinggan natin. A good advisor to the president. Okay. Yes. Now, are you seeing Ronald Llamas? No. People say that you're denying this. I do deny it. No, I mean that when I say deny, you are, but you are claiming you're not. But did you see him at any point romantically? No. You never went out? No. We've been friends and colleagues for decades since I graduated from college. Magkasama kami sa Coalition for Peace. 80s Are you pa. serious? Oo, 1980s No, pa. because what happens is this kind of catches up on you at some point if you're really seeing each other. So you're not? No. Really? Yeah. So everybody is wrong? At saka some Because of the everybody's talking about it. Oo nga. Well, some of the everybody, tinatanong din nila
ang premise nila conflict of interest, etc. So sabi ko nga, bakit sexist yung... Yeah, I know you don't. Salamat. You're a fellow woman. Pero yung iba, ganon. Sexist ang premise nila. Because you're single. Yes. And so is he. Yeah. Yes. He's single. So, I mean, would there be anything wrong? No. If you were seeing him. Yeah. But you're not. Yeah. Okay. And he didn't court you at any point? No. No. Okay. Ang sweet naman mga kababayan. Ano sa tingin niyo? Naniniwala kayo dyan? Ay, ito ha. Nakikita natin itong mga connection na ito mga kababayan. Ito nga, Makati Business Club, sinong company dyan? Aboitiz, Ayala, Finma, at sinong suki na nag-i-interview sa kanila? ABS-CBN, ANC at DZMM. At ito ngayon, itong ANC, ABS-CBN, sino yung mga tinatawag na mga peking political analyst nila? Ayan, leaning towards the dilawan pa rin or kakampings pa rin mga kababayan. At ito na nga, at bakit? At ito dito para lang ako, may history pala ito kay Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Nako, na friend zone pala ito ni Risa Hontiveros. Si Ronald Llamas at si Senator Risa, well, ako honestly mga kababayan, again, para sa mga nagmamahal kay Risa Hontiveros, sorry na lang ha, kasi ang dami ko nang nakitang ang hirap, medyo mahirap i-predict itong si Risa Hontiveros mga kababayan kasi ang yung facial expression niya kasi mahirap sabihin na ito nagsasabi na totoo, hindi. Kasi one facial expression lang mga kababayan, gustong ipresenta yung kanyang sarili sa media na smiling, parang ganyan eh. Kaya, well, ang hirap eh. Well, again, kahit ano pa man yan, basta nakita natin dito na itong si tinatawag nilang political analyst daw, at itong si Risa Hontiveros ay may nakaraan pala. Hindi lang natin baka, again, sila lang dalawang nakakaalam dyan mga kababayan. Matagal na sila nagsama dyan, for decades na daw. At ito, friend pa rin yung treatment ni Senator Risa Hontiveros dyan. Until now. At ito, kaya banat ng banat kay VP Sara kasi nga nako, may gusto palang papasukin ngayong 2028 mga kababayan. Well, anyway, i-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ayan, nakakalbo na si Sir. A-analyze ng politika. Ang problema kasi dito mga kababayan, again, well, of course, hindi ko naman sinasabi na sila lang. Meron din naman sa side, minsan nga tayo, pinupuna natin, kapag nakita natin yung mali ng ginawa ng kalaban, ipinupuna natin. Okay? Ito lang mga kababayan, ang pinupuna natin dito ay yung patungkol sa kanilang trabaho bilang mga public officials. Pero ito mga kababayan, personal account, nag-share ng video kasi maganda yung mensahe, tuwang-tuwa silang bumanat dito. Kasi, anong tawag dyan? Crab mentality? Hindi naman yan. Hindi naman nila binanatan kung anong mga batas na ginawa ni Bato de la Rosa. Hindi nila pinuna kung anong ginawa ni Bato de la Rosa. Mas maintindihan natin kung ginawa yung binanatan nila, yung pinakita ni Bato de la Rosa during the impeachment hearing sa Senate. Pero ito, nag-share ng video, okay naman yung mensahe. Generated nga lang. Pero again hindi naman yan gagawa kung walang kuman galing sa isang tao. At least isang tao. Anyway, comment nyo dyan. Mga kababayan, kung ano masasabi nyo. And then, paki-like din po and share ng videos natin. And then, of course, paki-subscribe sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at ganang araw po sa inyo.